Guys, magandang araw sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na kung medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog dahil nga sa sobrang busy, maraming ginagawa. Lalong-lalo na itong ginagawa ko ngayon na pagre-repaint ng aking multicab. Kung nakikita nyo guys, ito yung laging nasa vlog ko about sa pag-tuning ng ating karburador. And then, hindi sa pagmamayabang guys, pero nagre-repaint din ako ng sasakyan. Ayan, kung titingnan nyo, yan yung trabaho ko ngayon guys, kaya sobrang pressure ako kasi gusto ko maibenta agad itong unit na ito. Ayan, kung nakikita nyo guys, medyo marumi pa yung kamay ko, marami pang pintura, hindi pa natatanggal. Sa ngayon guys, mag-vlog tayo ngayon regarding pa rin sa issue ng ating karburador, kasi nga tinamaan ng kidlat yung wire ng poste dito sa amin, kaya walang kuryente. So hindi ako makakapagpintura. Actually guys, tapos na to, kailangan na lang nito ng top coat. So hindi ako makakapagpintura ngayon guys kasi nga walang kuryente dito sa amin. Hindi ko magagamit itong compressor na to. Kaya yan guys, ito yung mga bumper nya. So sa karburador tayo ngayon, ulit mag-video tungkol doon sa karburador na apat ang vacuum port. So guys, tatanggalin ko lang muna to para makita natin ang makina. So ayan guys, nabuksan na natin, natanggalan natin itong cover ng makina. So ayan, kung nakikita nyo, ito pa yung napintirahan ko na door handle sa labas ng sliding door ng ating minivan. So guys, ito na. Sana panoorin yung mula simula hanggang wakas. Huwag nyo i-escape yung video at huwag nyo ring i-fast forward para naman na masundan nyo talaga ng mabuti yung gagawin nating video tutorial. So guys, meron ako ditong maraming nakatambak na karburador. So ayan, itong karburador na to guys is halo-halo, may pang 6 valve up at may pang 12 valve. Pero itong lahat guys is hindi ito needle type na karburador. So gaya ng sabi ko sa inyo nung mga naunang video tutorial ko guys, hindi talaga ako re-rebuild o nagre-repair ng karburador na hindi needle type. So i-compare lang natin guys para may idea kayo kung ano ang kaibahan ng needle type at saka yung hindi needle type na karburador, para kahit papaano is magkakaroon kayo ng idea sa kanilang kaibahan. So ayan, napakarami niyan guys. Kung titingnan nyo, mayroon pa dyan sa ilalim. Ayan. So ang gagawin ko ngayon guys is kukuha ako ng karburador na needle type. So kukuha lang muna ako guys ng karburador na needle type. So ayan guys, nilapag ko na ito lahat ng karburador na hindi needle type. At of course ito yung needle type na karburador. Ito yung pares nya. So titingnan na natin guys kung ano ang pinagkakaiba nila sa hindi needle type na karburador. So ang unang pinagkakaiba nila guys, ito yung magandang itsura na needle type. So ang unang pinagkakaiba nila guys is dito sa ilalim. Ayan. Kaya i-on natin yung switch ng ilaw ng camera kasi medyo malabo. So ayan. Ayan. Kung nakikita nyo guys, malaki talaga yung pagkakaiba nila. Kung titingnan nyo, ayan, ito yung needle type na karburador. Ayan. So iba naman dito kasi dito may dalawang o-ring yan. Yan, tapos ito o-ring din to. Then dito sa needle type
is meron siyang o-ring na nasa gilid pero mataas siya. Ito pala guys is meron itong jet na maliit lang ang butas. Papunta ito dito sa diaphragm na tatlo ang screw bolt niya. Ito naman guys, kadalasan na-encounter ko o nakikita ko sa mga post nyo sa group natin, dalawa yung diaphragm niya, isa dito sa gilid, isa naman dito sa ilalim. So kung halimbawa plano nyong bumili ng bagong karburador na brand new, kung makikita nyo na dalawang diaphragm nya, ito at ito, pag dalawa to, i-advise ko sa inyo guys na wag kayong bumili ng ganitong klaseng karburador. Dapat yung bibilhin nyo is same sa original na karburador, na isa lang yung diaphragm nya. So ayan, yan yung pinagkaiba nila. And then of course dito guys, ito yung pinakamaganda na karburador. Malinis siya pero hindi ko na ni-rebuild, hindi ko na ni-repair. So ito, buksan lang natin itong needle type na karburador para makita natin ang pinagkaiba nila. So guys, pagpasensyahan nyo na yung kamay ko, may pintura pa kasi hindi pa natanggal yan, matigas, tanggalin, kailangan ng thinner. Nagpintura kasi ako kahapon. So nung hapon umuulan, biglang nagkaroon ng malakas na kidlat, tinamaan yung poste, kaya yung naapektuhan is yung kuryente ng area namin. Nawala ng kuryente, hindi pa na-repair ng lineman. So ayan guys, ayan, kung nakikita nyo, bubungad talaga, bumungad agad na may needle type. Ayan, may needle ang kanyang piston. So tabi muna natin, and then kukuha ako dito ng ibang karburador ito na hindi rin needle type, para lang matingnan natin. So ayan, so kung tatanggalin mo ang kanyang piston, wala siyang karayom dito. Hindi siya tulad ng needle type na meron siyang karayom. And then kung tabi muna natin, titingnan natin to. Excuse me, ito pala. Ito. Titingnan natin to. Ayos ko lang ang camera. Okay. Kung makikita nyo dyan sa ilalim, kung sa needle type na karburador, ito yung papasukan ng needle. Pero ito, wala itong papasukan ng needle kasi wala namang karayom. Pero kung titingnan nyo naman, ayan, mas malaki ang butas ng needle type kasi yan yung papasukan ng karayom. Ito yung papasukan ng karayom. Samantalang itong sa hindi needle type, yan, maliit ang butas niya. Pero kung titingnan nyo, mataas yan. Ito yung papasukan sana ng needle type, needle na type na karburador. Ito yung papasukan sana, pero ito hindi, ito needle type. Kung titingnan nyo, mataas siya. Samantalang itong sa needle type, ayan, malaki yan, pero hindi siya mataas, mababa lang siya. Hanggang dito lang, pantay lang yung level nya dito sa may malaking bilog na to.
And then kung titingnan natin yung mga jet nila, magkaiba din ang sukat kung i-compare mo sa jet ito. Kasi pag hindi needle type, ito lang, aluminum lang siya. Pero pag needle type, meron siyang ganito, parang plastic. Ito yung kinakabitan niya ng jet. So tatanggalin lang natin para makita talaga natin yung pagkakaiba nila. Matigas ito, tanggalin. Pukul natin konti. Tigas. Pag nagtatanggal kayo nito guys, pag matigas, huwag niyong puwersahin kasi maaring maputol. May maputol sa ilalim. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mapuputol pag natanggal na to. Sobrang tigas. Ayan. So nilagyan ko pala ito, nalimutan ko na. Matagal ko na kasi itong ni-repair. Nilagyan ko pala ng gasket maker kaya medyo matigas siya. So ayan. So pag hindi needle type, ganitong klase lang ang sa loob ng carburetor. Pag needle type naman, ganito siya. Ayan. So napakalaki ang pagkakaiba nila sa loob. And then sa sukat ng mga jet, may jet ito dito sa hindi needle type. Ito. Ayan. Saka dito. Ayan, tinanggal ko na. Ito. So malaki ang pagkakaiba nila guys. Kaya may advice ko talaga guys, kung plano nyo talagang bumili ng brand new na carburetor, is ang titingnan nyo is ito. Pag dalawa ito guys, dalawang diaphragm, itong may tatlong screw. Pag dalawa, wag na ninyong bibilhin. Kahit sabihin pa ng nagbibenta ng magandang klase na carburetor, is wag na wag nyong bibilhin. Kasi sa experience ko sa carburetor na to, pag ganito dalawa, kadalasan talaga is hindi siya needle type na carburetor. Then next nyong titingnan guys, halimbawa kung maka-encounter naman kayo na tulad ng sa original na isa lang ang diaphragm nya, ito yung may tatlong screw, ang gagawin nyo lang, tingnan natin halimbawa ayan sa original, syempre naka-cross pa yung choke plate nya kasi gumagana pa ang lahat. Ang gagawin nyo lang is titingnan nyo lang, ibubukal nyo lang yung choke plate. Yan, pagbuka nyo ng choke plate at pigilan nyo lang sa inyong kamay, and then makikita nyo sa ilalim, ayan, pagkatulad nya na mahaba ito, wala kayong nakikitang needle, ay wag na nyo nang bibilihin kasi panigurado mahihirapan kayong ituno ang ganitong klaseng carburetor. And then pag nakita nyo naman, pag naibukan nyo, kakabit ko lang itong piston. Ito, tinanggalan ko na pala ito ng choke plate kasi i-repair ko pa itong carburetor na to. Makikita nyo agad guys na may makikita kayong karayom. Yan,
Yan. So makikita nyo agad yan dyan. So pwede nyo yung pag halimbawa na ibuka nyo na yung choke plate, ayan, napigilan nyo. Kung kaya nyo pihitin sa ilalim, ayan, kaya nyo pihitin yung piston pataas, ayan, makikita nyo na may karayom. So pag ganyang klase na carburetor guys is may advice ko is pwede nyo na siyang bilhin, kasi head replacement basta needle type is for me is madali siyang ituno compare sa hindi needle type na carburetor. Pero may mga carburetor din na kahit needle type basta brand new, sigurado akong makakabili rin kayo ng hindi plug and play. So mahihirapan din kayo ituno, kasi once na ginamit nyo, lalo na pag yung nabili nyo is meron din kasing brand new na magkapareho talaga lahat needle type, pero ang jet nya sa ilalim is iba yung butas nya compare sa original. So hindi nyo naman yan ma-inspect, tsaka hindi nyo rin naman kabisado yung butas na original sa stock na carburetor, kaya mahihirapan din kayong i-tuning ang carburetor. So the best talaga is yung original na carburetor, is yun lang ang dapat i-repair. Kaya lang mahirap din kasi maghanap ng mekaniko na talagang mahusay mag-repair ng carburetor. So guys, sa video na ito is kinukumpara ko lang kung ano yung kaibahan nila. So nakikita nyo guys na malaki talaga yung pinagkaiba nila. So ano pa ba ang susunod nating tuturo ko sa inyo? Ayan. Okay, dito tayo sa karayom. Buksan lang natin, tanggalin lang natin yung karayom. So guys, kahit mahaba ang video na to is huwag nyo i-skip o i-forward para masundan nyo talaga. So ayan. So ayan guys, ang kagandahan kasi sa needle type na carburetor is meron yang adjuster. Hindi lang masyadong kita sa video guys, pero sa part na ito is meron yang kanal. Pwede nyo siyang i-adjust para mas mapapatipid pa natin ang ating multicab. So itong carburetor na to guys is ang original niya is kung hindi ako nagkakamali 5 kanal lang ata. So in-additionalan ko ng kanal para mai-adjust ko pa siya guys, sa pinakamatipid na pagtuno sa carburetor. Okay. Okay guys, sa video na ito is ituturo ko rin sa inyo kung ano-ano ang mga importanteng palitan pag nagre-repair kayo ng inyong original na carburetor. So guys, ang papalitan nyo lang pag nagre-repair kayo is una itong diaphragm na to. So ito lang ang papalitan nyo, itong diaphragm na to. And then yung spring guys, halimbawa kung nakikita nyo na okay pa yung spring, kasi yung original spring ng carburetor is magandang klase yon, parang stainless, hindi kakalawangin. Ayan, ito yung original spring nya. So wag na wag nyong papalitan, ang papalitan nyo lang ito, kasi ang spring ng repair kit, makikita nyo ayan, malaki yung nagkaiba nila, mataas ang spring ng repair kit. So wag na wag nyong papalitan, ibabalik nyo lang yung original na spring nya. And then of course itong diaphragm hindi ko na tinanggal. Itong diaphragm na to papalitan nyo rin yan. Then meron din yung spring sa ilalim. So kung nakikita nyo okay pa naman yung original spring nya, is wag na wag nyo rin papalitan.
And then pag nag-repair kayo guys, itong rod na ito, may adjuster to dito. So ang iba kasi, yung pag-a-adjust is masyadong mataas na. Hindi ko maikot. Bali yung bolt niya, lumalagpas na dyan. Which is nagkukos yan ng malakas kumonsumo ng gasolina. So i-adjust nyo lang guys. Ayan. Nakikita nyo. Ipantay nyo lang yung bolt sa nut sa dulo. Dapat magpantay lang yan guys. Ganyan lang ang diskarte ko para makatutulong para tumipid sa gasolina ang ating multi-cap. And then guys, ito yung malimit na nakakaligtaan kapag nagre-repair ng karburador. Which is ito yung pinaka-importante kasi ito yung nagkukos na malakas kumonsumo ng gasolina kapag sira na tapos hindi napalitan. Kaya yung iba nagre-repair tapos sinasabi na ganun pa rin, walang pagbabago kasi siguro hindi ito napalitan. Ito guys, yan, dito sa gilid may o-ring yan. So ito yung madalas masisira kasi nakababad ito sa gasolina. So dapat itong mapalitan. So ang ano bang tawag nito? Pag-diagnose kung sira na yung o-ring niya is ito kasi yung ito yung nilalapatan ng ito may butas yan, nilalapatan dito. So pag sira na yan, wala na siyang tension between dito sa butas dito sa o-ring. So i-try nyo lang, halimbawa natanggal nyo na to, i-try nyo lang na ikabit pasok sa butas. Ayan. And then pakiramdaman nyo kung may tension pa ba. Kagaya nito, ayan guys, wala na siyang tension. Ibig sabihin hindi na siya totally shielded dito. So ito, napupuno ito ng gasolina, may gasolina na naka-imbak dito. Kung hindi siya shielded guys, itong o-ring na ito, hindi siya shielded ng o-ring, ang mangyayari, nakakahigop ng ekstrang gasolina dito. Instead na dito lang sa maliit na butas na jet na ito, siya makakahigop ng gasolina. Is nakakahigop siya ng gasolina dito sa gilid. So nagkukos yan ng malakas kumonsumo ng gasolina. So ayan. Ayan. So ito, pag i-repair ko to, papalitan ko ito ng o-ring. Ayan. And then yung mga jet nya guys sa repair kit is wag na wag kayong tawag nito, wag nyong ipapalit sa original jet ng karburador kasi hindi naman nasisira ang jet. Kasi once na pinalitan nyo ng jet doon sa bagong repair kit, sa experience ko guys, marami na akong nabiling repair kit ng karburador, iba yung size ng butas sa original na butas ng jet ng karburador. So pag pinalitan nyo yan, panigurado hindi maganda ang response ng makina sa after nyo may kabit yung ni-repair nyong karburador. Kasi pinalitan nyo na ng jet and then iba yung sukat ng size ng butas. So magluloko na naman ng inyong karburador. Mahihirapan na naman kayong ituno. So wag nyong papalitan yung mga jet nya. Sa original carburetor lang naman is tatlo lang naman yung jet nya. Ito yung pilot jet nya. Then ito yung main jet nya. Maliit bale yung main jet nya pero malaki ang butas. Ito yung pilot jet nya. Then itong jet na ito guys, ito importante din to. Ito yung backup nya guys during high RPM. So ipapaliwanag ko ito. Kasi once na nagkamali kayo ng paglalagay ng mga vacuum hose, nagko-cause din ito ng mataas konsumo ng gasolina. So mahalaga na may kabit nyo ng tama. So ang function nito guys, ito meron itong parang pin. Ayan, may pin yan. Tapos ito may bulitas dyan sa ilalim, may valve yan para hindi lalabas yung gasolina kasi maraming gasolina ito naka-stack. So ang gagawin nitong pin na to, ayan,
Yan, dyan siya nakakabit. Tapos may spring. So itutulak niya yan. Nakatulak yan. Spring na yan. So ang mangyayari, dito na part is magkakaroon ito ng stock na gasolina. Yan. And then, itong spring na ito ang tutulak para magbukas. Bubuksan niya yung valve niya para maitulak itong pin na to. So ayan, automatic, nakabukas yan pag hindi pa umandar yung makina. And then ito guys, ito yung takip niya, di ba? So ganyan yan dapat. Yan, so automatic nagbubukas na yung tawag ito, yung valve kasi na itutulak ng spring. Kapag umaandar na ang makina guys, nagkakaroon siya ng vacuum. Hihigupin itong diaphragm na to. Bale, aangat yung ganyan para mag-close yung valve niya para hindi na siya makahigop ng gasolina. So in my analyze guys, ang function lang naman ito is during cold start o during start niya is bukas to. And then once na umandar na, automatic magsasara to. Kasi magkakaroon ng vacuum ito. Yan siya nakakabit. Magkakaroon ito ng vacuum dito. Yan. So sana panoorin nyo talaga ang video kahit mahaba para maintindihan nyo. Yan, may butas yan dyan. Connection. So dito na part magkakaroon na yan ng vacuum kasi ito connected naman to doon sa ibabaw. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Dito. Yan, connected siya dito. Itong butas na ito. Sa butas na ito is tatagos siya. Tatagos siya dito. So, gagawin natin, nalagyan lang natin ng bula para ma-confirm natin. Ayan. Then ayan. Yan, kung titingnan nyo. Ayan, no? So, hindi masyadong klaro sa video. Pero, guys, itong butas na to is connected siya dito. So, kung ikakabit natin ang karburador, ayan, ang butas na to is tatapat siya dito. Itong butas na to, tatapat yan dyan. And then, ito namang butas na to is connected siya dito. Itong butas na to. Yan. So, bubugahan lang natin ng hangin para ma-confirm natin. Yan. Yan, dito sa tatagos guys. And then syempre, may kanal yan. Ayan, dito sa tatagos, and then may kanal yan. So, bugahan natin ng hangin para malinis yung bula. Yan. So may dito yung butas tatagos dito, tapos may kanal siya papunta naman dito sa vacuum port na ito. And then yung vacuum port na ito is tatagos din to, may maliit na butas, makikita kayo dyan sa ilalim. Hindi masyadong makita sa video, pero kung titingnan nyo sa karburador nyo, may butas yan. Ayan, no? Parang nakatuldok yan, may butas yan. So kapag hindi ito natakpan guys, halimbawa, teka lang guys, kukuha lang ako ng mga vacuum hose. Okay guys, may nakuha na akong mga vacuum hose. Halimbawa guys, pag ginanyan nyo lang siya pagkabit, naka-condem yan. Ayan. Basta ganyan nyo pagkabit, walang kinakabitan. Panigurado guys, tataas kumonsumo ng gasolina ang inyong multicab. Kasi yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, ito is magbubukas ito. Lagi lang itong magbubukas, hindi ito magsasara kasi hindi nakakaroon ng vacuum dito. Hindi ito aalsa para hindi niya itutulak itong valve na ito. So importante ito guys.
itong vacuum port na ito. Ito. Hindi ko sure kung ano bang tawag dito sa carburetor, 3+2 ba to o 2+3. Basta nasa gilid na vacuum port. Ito importante to guys, na maikabit ng tama. Kasi pag hindi ito naikabit ng tama, possible nakakahigop ito ng vacuum. So ang mangyayari, lagi itong mag-o-open. Kasi ang function nito guys, based on my analyze guys, is once na mag-accelerate ka, tataas na yung RPM ng makina. Ayan, i-full accelerate mo yan. Yung flow ng gasolina guys, yung flow ng vacuum ng hangin is dire-diretso na papunta doon sa combustion chamber. So ang mangyayari, nawawalan ito ng vacuum. So pag nawawalan ng vacuum guys, itutulak na naman ng spring para magbukas. Kasi ang function lang naman ito, based on my analysis, parang backup siya during high RPM. Gagana siya guys during high RPM. Nawawalan ng vacuum, so ang mangyayari, siyempre itutulak na naman ng spring. And then pag nag-minor kayo, kumilapon yung spring, nag-minor kayo guys, siyempre nagkakaroon na naman ng vacuum dito na part, is hihigupin na naman itong vacuum nito kasi may diaphragm, para ganyan, para hindi na niya maitulak itong valve na ito. So importante guys na maikabit talaga ng tama mga vacuum hose. So sana guys nakuha nyo yung ibig kong sabihin about dito sa diaphragm na to. So ano pa bang dapat nating malaman sa pagre-repair ng carburetor? So yun, naituro ko na ata lahat. So ang gagawin ko guys is no choice ako. Gusto ko talagang ma-addressan yung mga katanungan nyo about doon sa apat na vacuum port na carburetor. So kadalasan kasi pag apat na vacuum port na carburetor is hindi siya needle type kagaya nito. So ang gagawin ko guys is try kong sa next video ko is try kong i-repair ito. And then panigurado ako pag magre-repair ako nito is hindi ito isang after ko ma-repair, hindi kagad ito perfect na maayos yung response ng makina. So pag hindi maayos ang response ng makina sa kinabit kong carburetor na ni-repair na katulad nito is magbabaklas na naman tayo, and then papalitan na naman natin yung mga jet nya, kasi dalawa ang diaphragm nito guys. Ito guys is nagsisilbi rin itong backup yung mga jet dyan sa ilalim during high RPM. So mahirap lang talaga itong timplahin guys, kasi sa jet ka mag-a-adjust ng halimbawa hindi perfect yung response ng makina, sa jet ka mag-a-adjust. Hindi tulad sa original na kung gusto mong patipirin yung gasolina, yung konsumo ng inyong multicab, pwede nyo siyang i-adjust ang kanyang karayom kasi mayroon niyang adjuster. So guys, abangan nyo sa next video ko. Siguro try natin na mag kabit ng apat na vacuum port. Try ko tong i-repair para may basihan din kayo sa inyong nabili na carburetor na hindi needle type. So yun lang muna ang video natin guys. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana continue kayong sumuporta sa aking channel. So yun lang guys, maraming salamat, and huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click bell button. So yun lang guys, maraming salamat, God bless.